Kasi nagmamalinis kayo. Yun lang po ang masasabi ko po sa inyo. Kaya po kayo marumi kasi nagmamalinis kayo. Yun po ang dahilan. Huwag kayo magmalinis. Linisin nyo ang dapat nyong linisin. Okay, kapatid. Hi mga kapatid, welcome back po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan at kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po yun. Kahit lagi masaya na po tayo. Ingat po tayo lagi at sana magkaroon tayo ng marami pa mga biyaya. Okay? Bigay lang tayo ng opinion at reaction regarding sa nangyayari doon sa Juan. Tambak ng basura, di ba? Doon sa may Baclaran, yung sa may ilalim ng MR Juan. Hindi, parang akala mo puro basura na di ba? Sobrang dami. Base doon sa reaction ng Juan, base sa reaction ng palasyo, imagine mo mga kapatid, Juan na siya, almost magpo 4 years na silang nanunungkulan, di ba? Pero isinisisi pa rin nila doon sa nakaraang administrasyon. Parang hindi naman siya tamang tingnan na almost 4 years na, 3 years, 2 taon na lang halos nalalabi yung termino nila Pero isinisisi pa rin doon sa nakaraang administrasyon. Parang mali, di ba? Kayo po nanunungkulan na sa loob ng 3-4 na taon o 3 taon. Siyempre, cargo nyo na po yan. Kumbaga, may masabi lang po kayo kung siguro sa opinion ko, may masabi lang po kayo sa part na yon para maisisi nyo sa nakarang administrasyon. Nakita nyo naman po, di ba, sa may Dolomite Beach, di ba? Diyan sa may Ross Boulevard, inayos nila yan, nilinis. Tapos nung dumating yung baha, tumambak yung basura na nakita natin talaga, akala mo ilang tuliladang basura yan, isisisi nyo ulit sa nakarang administrasyon. Parang nakikita ko dun mga kapatid, opinion ko, parang hindi kayo makapag-move on sa part na yon. Kayo na po yung nanunungkulan, di ba? Sa part nyo na po nangyari, huwag nyo na isisi sa iba. Dapat, ang mangyari doon, dapat maging proactive na lang po tayo. Kayo, maging proactive kayo. Tanggapin nyo yung katotohanan na yung part ng basura na yan sa inyong panunungkulan. Di ba? 3 taon na halos kayo nanunungkulan, isisisi nyo pa rin sa nakarang administrasyon. Parang mali. Parang tingin ko lang, opinion ko lang parang mali. Dahil kayo na po nanunungkulan. Kung ang opinion ko dyan, lagi ganito. Kung hindi ninakaw o hindi kinurap yung flood control na budget na trilyon, hindi mangyayari yun sa part na yon. Nagiging kwan lang tayo siguro Nagiging parang basta lang masisi yung nakaraan. Okay lang naman po yun, di ba? Kasi nga siyempre gusto nyo maging malinis yung kasalukuyan yung panunungkulan. Pero alam naman ng mga tao na panunungkulan nyo na po yan Almost 4 years na. Tapos isisisi nyo sa nakaraan. Hindi ganun. Dapat accountability nasa inyo na po yun. Dahil kayo po nanunungkulan na. Kayo na po nakaupo. Ang gawin nyo siguro, i-prevention nyo na po yan, yung part na yan, at tanggapin nyo yung katotohanan na yung basura sa inyo napunta sa panunungkulan nyo. Hindi yung nakaraan kasi 4 na taon na po 3 years na po kayo nanunungkulan. Mag-4 na taon na po. Tapos isisisi nyo pa rin sa nakarang administrasyon, parang mali. Di ba? Hindi tayo sa part na yun kasi unang-una, yung ating nakikita, siyempre, maging equal tayo, patas lang tayo sa panunungkulan. Kung ano man yung nangyari sa part nyo, sana tanggapin nyo ng buo. Huwag nyo na pong isisi doon sa nakaraang administrasyon. Kasi kayo po ang nakaupo. Di ba? Kayo ang nanunungkulan sa kasalukuyan. Kayo dapat ang managot dyan. Accountability nyo na po yan. Pananagutan nyo na po yan. Linisin nyo. Di ba? Katulad yung na-interview ni Juan, ni Vince Dizon, Secretary Dizon. Di ba? Yung rehabilitation ng EDSA, bumakmak, di ba, yung si espalto? Di ba, na-interview siya na ginagamitan ng magagandang klaseng espalto na. Wala pang 1 taon kalahati, bumakmak na. O, di ba? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Sa inyong pananagutan yan. Di ba? Kaya sana naman, yung ating panunungkulan, yung nakaraan, mag-move na po kayo. Di ba? Huwag nyo na pong isisi sa nakarang administrasyon na yun ang nangyari kasi sa inyo na po yan. Pananagutan nyo na po yan. Alalahanin nyo, inuulit ko po 3 taon na po kayo mahigit.
tapos sa iba nyo pa, sa nakaraan nyo pa uli isisisi. Parang hindi tama, di ba? Kaya hindi kayo nakakagawa ng tama eh. Bakit? Yung mga bagay na nandoon sa nakaraan, doon nyo laging sinisilip. Tingnan nyo yung ikabubuti, tingnan nyo yung panunungkulan nyo kung ano ikabubuti at paglilingkod nyo. Hindi mo nyo inisisi na sa nakaraan. Kasi unang-una, wala na talagang mangyayari sa ganun. Kasi kayo na po ngayon ang nanunungkulan. Yung basura na yan, yung baha na nangyayari, yung pagbakbak ng espalto, sa panunungkulan nyo po yan. Lalong lumala po yung baha. Bakit? Ang pananaw ko po yan, kung hindi kinurap yung trilyon na budget tungkol sa flood control, hindi ganyang katindi ang mangyayari ng pagbaha. Diba? Kaya huwag tayo naku, mahirap yan. Katulad nung tinanong ni BBM, si Vince Dizon, may mangyayari pa bang baha? Diba? Ang ganda ng sagot, diba? Ang gandang pakinggan. Oh, bigyan nyo lang po ng pagkakataon ng isang taon, wala na pong mararanasang baha. Kasi huwag tayo kasi maging kuwan eh. Yung dapat, yung tinatawag nyo, makatotohanan dapat yung ginagawa. Kasi kung pag sinabi mo yan, mapupulja ka na sa pag dumating uli ang baha na nangyari. Dapat yung sagot dyan, yung konkretong sagot na alam mong, di ba, wag mangako doon sa part na hindi naman mangyayari. Dahil suntok sa buwan yung sinabi mo eh. Talagang may mangyayari pa rin baha. Pero dangan nga lang sa atin, sana maging, di ba, makatotohanan yung mga sinasabi. O yan, katulad niya, napahiya na naman siya, bumakbak yung espaldo niya sa EDSA. Di ba? Tapos yung basura na tambak eh. Di ba? O, ipinamumukha lang sa inyo, ito ang pananaw ko po niyan ito. Opinion ko lang po kahit anong takip nyo sa flood control, ipapak-check po rin kayo ng kalikasan. Bakit? Hindi kayo makamove on sa nangyari nung nakaraan na sinasabi mo nyo. Diba? Hindi kayo makamove on. Ang gawin nyo po, asikasuhin nyo po yung panunungkulan nyo. Ayusin yung panunungkulan nyo. Iulat nyo yung tama. Iulat yung mga ginagawa nyo. Ganun lang po. Hindi yung kulang-kulang 4 na taon na po kayo nanunungkulan, isisisi nyo pala sa nakaraan. Ano ba yan? Ibig sabihin, wala kayo nagagawa ang pamamaraan doon sa part na yun. Kaya gano'n na lamang kung isisi nyo sa nakaraan. Kaya mahirap yun, diba? Ang gawin nyo po, ganito, trumabaho kayo ng para sa inyo, gawin nyo ang nararapat, diba? Para doon sa part na yun, panunungkulan nyo. Para pagdating ng kwan, meron kayong achievement. Lumilitaw tuloy. Kapag sinisi nyo ng sinisi, ang nakarang administrasyon, lalabas na wala kayong achievement, wala kayong nagawang project na para sa inyo. Bakit? Ganun na naman binabalik nyo eh. Diba? Huwag nyo na pong ganunin. Wala na pong napangatsisihan. O, panunungkulan nyo, gawin nyo ang nararapat. Gawin nyo kung ano man ang gusto nyong gawin ng naayos sa sambayan ng Pilipino. O, gawin nyo lang po yung part na yon. Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino kung ano magagawa nyo sa part na yon. Yun, tatandaan kayo ng sambayan ng Pilipino na may nagawa po kayo. Hindi, wala po talaga kayo nagawa sa part na yon. Lalong higit sa pagbaha na yan. Talagang ipinamumuka sa inyo sa taas na talagang yung mga sinasabi nyo ay hindi angkop. Yung sinasabi nyo, puro pangako. Yung sinasabi nyo, suntok sa buwan. Kaya pinapak-check po kayo lagi ng taas. Ganun lang po yun. Ito na, di ba, si Claire Castro, di ba? Yun ang mga banggit niya, di ba? Yung baharaw, dulot ng nakarang administrasyon, yung bang... ano ba yan? Mag-aapat na taon po na kayo nanunungkulan, di ba? Ang dami niyong pagsisisi sa nakarang administrasyon na hindi naman nararapat na kasi matagal na po kayo nanunungkulan. 3 taon is 3 taon. Ang haba na po nun. Di ba? Oh, ba't isisisi nyo pa sa nakaraang administrasyon? Kaya po kayo marumi kasi nagmamalinis kayo. Iyon po ang dahilan. Huwag kayong magmalinis. Linisin nyo ang dapat nyong linisin. Okay?